371 hanggang 400. Ang imahe ng kawalan ay gumalaw kasama si Tristan, hindi alam kung saan sila pupuntang tatlo. Makalipas ang halos 10 minuto, ipinakita sa imahe na dumating nga ang tatlong tauhan ni Tristan sa Teaching and Martial Department ng Martial Academy. Ang tinatawag na Teaching Martial Department ay kung saan naroon ang Genius Restaurant at iba pang dormitoryo ng mga mag-aaral, ang lugar na may pinakamaraming bilang ng tao sa Martial Academy, at ang Villa Complex kung saan kakababa pa lang ni Tristan at ng iba pa sa bundok, kung saan tulad ang isang magandang kapaligiran sa pamumuhay ay, natural, hindi isang bagay na maaaring tumiraan ng mga ordinaryong estudyante. Lumipad si Tristan sa bubong ng isa sa mga dormitoryong gusali ng Martial Arts Department. Isang bubuyog ang sumunod sa kanilang likuran. Ngumuso si Zilan, ang mga B-special reporter ng Genius Academy, nakakainis, ngunit sa tuwing may kaunting nangyayari sa akademya, ito ay ituturing nilang balita at panoorin ng lahat ng tao sa restaurant. Natatakot ako na ang tatlo ay sa amin ay pinapanood ng maraming mga mata sa restaurant na iyon ngayon. Sinabi ni Tristan, huwag na lang, saan ang dormitoryo ni Lance? Sa Building 1 sa District 9, nakita ko ang numero ng gusali ngayon lang noong nagkaroon ng conflict si Lance kay Liu Feng, hindi nagkakamali. Tara na, hanapin natin siya ngayon. Pagkasabi noon ay lumipad silang tatlo at tumungo sa Building 1 sa District 9. Sa Genius Restaurant, maraming tao ang nagulat, bumaba na ang Supreme Genius na si Tristan, ngunit hinahanap niya talaga si Lance. Bakit gusto ng isang third-year Supreme Genius ng freshman na katulad ni Lance? Haha, ito ay talagang malaking balita, ang balitang ito ay napakahusay. Sa dormitoryo ni Lance, tinulungan ni Sally si Lance na magayos, si Sally ay hindi gaanong masipag sa bahay, ngunit napakasipag niya rito. Salamat, madam. Ngumiti si Lance. Sino ang madam mo, hindi mahiya? Sabi ni Sally na namumula. Naglandi silang dalawa at nakita ni Xavier sa labas, si Xavier ay umungol at nagmura sa loob, nagpapakita ng pagmamahal at mabilis na mamatay. Lance, ayaw tingnan mo kung hanggang kailan ka magkakaroon ng napakagandang girlfriend. Lance, lumabas ka. Sa sandaling ito, sa bubong ng gusaling ito ng dormitoryo, sumigaw ang isang lalaki. Lance, alam kong nasa dormitoryong gusali ka na, lumabas ka na. Sigaw muli ng boses. Lance, may tumatawag sa iyo. Sally. Narinig ko. Tamad na sabi ni Lance. Galing sa bubong ang boses. Bueno, umakyat tayo at tingnan kung sino ang tumatawag sa akin sa pagkakataong ito. Lumipad sa bintana sina Lance at Sally sa isang iglap, pagkatapos ay lumipad paakyat sa bubong. Ang bubong ay isang berdeng Dallas disc, natatakpan ng mga glazed na tile, hindi patag. Sa ngayon, 3 tao ang nakatayo sa bubong, 2 sa kanila ang may malakas na chi sa kanila, at ang babae ay maganda. Sa kasamaang palad, hindi siya kilala ni Lance. Nagtanong si Sally, sino kayo? Bakit ninyo hinahanap si Lance Damon? Sa sandaling ito, nakita ni Tristan si Lance sa kanyang sariling mga mata, isang hindi kapani-pani walang tingin sa kanyang mga mata. Huminto si Zilan, maaari mo ring tanungin si Lance kung sino tayo, sa tingin ko hindi niya alam kung sino tayo. Tumingin si Sally Brown kay Lance at sinabing, sabi nila kilala mo sila. Ngumiti si Lance, paumanhin, hindi ko sila kilala. Gayunpaman, ang 3 tao sa kabilang panig ay bumantong hininga, iniisip na si Lance ay nagpapanggap lamang. Sinabi ni Tristan, Lance, sa hindi inaasahan, talaga. It's you. Seeing you with my own eyes, it really surprises me, yung talo noon ay pumasok na sa Martial Academy. Alam na ni Lance kung sino sila sa sandaling marinig niya ang kanilang tono, tiyak na mga anak sila ng orihinal na pamilyang Lance na iyon, ngunit sa kasamaang palad, iyon ang orihinal na Lance, at ang kasalukuyang Lance ay walang kinalaman sa pamilyang Damon. Ngumiti si Lance, bago mo ako kausapin, ibigay mo ang iyong malaking pangalan, hindi ako nakipag-usap sa mga taong walang pangalan. Nagalit si Zilla na iyon, Lance, ano ka ba nagpapanggap? Gusto mo pa bang itanggi na minsan ka nang galing sa pamilyang Damon, hindi mo iginagalang ang pamilyang Damon sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi mo kami kilala?
Natigilan si Lance, basura pamilya, huwag mo lang banggitin. Ikaw. Galit na galit si Zilan, isang dating basura, talagang pinapagalitan ang pamilya ng basura ng may labis na paghamak. Taksil ka, anong lakas ng loob mong insultuhan ang pamilyang Damon? Sigaw ni Zilan. Tumawa si Lance, it's a blessing for you na mainsulto ko ang trash family mo, tsaka, ikaw pa ang nagdala nito sa sarili mo, humihingi ka lang ng kahihiyan. Sinabi ni Zilan kay Tristan, kapatid, tingnan mo ito, ang bastos na ito, kahit na siya ay natiwalag sa pamilya, ang kanyang kadugo ay ang pamilyang Damon kung tutuusin, siya ay talagang napakataksil na champagne ang trash family, magsabi ng isang bagay. Ang mukha ni Tristan ay hindi nagpapakita ng anumang halatang galit, ito ay isang medyo kalmado na tao, ngunit siya ay talagang isang malakas na tao. Sinabi ni Tristan, Lance, ininsulto mo ang pamilyang Damon, ipinapakita nito na may galit ka pa rin sa iyong puso, pagkatapos ng lahat, ikaw ang natiwalag sa pamilyang Damon, ngayon wala ka ng kinalaman sa ating pamilyang Damon. Sinabi ni Lance, dahil walang kinalaman dito, ano ang pinunta mo upang makita ako? Lance, ang katotohanan na dati kang basura, ngunit ngayon ay nagawa mong lumaki sa antas na ito, nagulat ako, ang paghahanap sa iyo ay para lang mapatunayan ang pagiging tunay, iyon lang. Bagamat mukhang magaling ka na ngayon, ikaw ganyan pa rin sa paningin ko, pero nawalan ka na ng swerte. Hahaha, kung ganoon, gusto mo bang patikim ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging ganoon? Sabi ni Lance. Walang intensyon si Tristan na gumawa ng anuman, isang nguso lang. Sinabi ng Zila na iyon, Kuya, hipag, hayaan mo akong dumaan para turuan ang rebeldeng anak na ito na nakalimutan kung sino ang kanyang ninuno. Sinabi ni Tristan Damon, hindi na siya miyembro ng pamilyang Damon, ang pagtuturo sa kanya ng leksyon ay hindi pag-amin sa kanyang pinagmulan, hindi na kailangan iyon. Naiinis na sinabi ni Lance kay Zilan, hindi ito sapat para sa inyo, anyayahan ang ninuno ng inyong pamilyang Damon. Si Tristan ay hindi nababagabag, at ang kanyang mukha ay humihinga ng maluwag, lalo niya itong minaliit, lalo itong nagpapakita na ang kanyang paghamak kay Lance ay walang iba kundi isang pagpapakita ng lakas ng salita. Sinabi ni Gina, ang basurang iyon at perwisyo noon ay talagang naging napakayabang ngayon, napakagandang mundo. Tumingin si Lance kay Gina, alam na ni Lance na ang babaeng ito ay dapat ang orihinal na Lance na sumilip sa paligan. Tumawa si Lance, alam mong pervert ako, mukhang hindi mo nakalimutan kung paano kita sinilip noon. Ngumuso si Gina, Lance, kung hindi pa nakipaglaban ang nanay mo para protektahan ka noon, pinatay na kita, pervert ka, nakalimutan mo na ba kung paano kita binugbog ng isang araw at isang gabi noon? Tumawa si Lance at sinabing, itatago ko ang utang na ito. Bagamat ito ay isang bagay na hindi alam ni Lance, ngunit orihinal na galit ni Lance, tiyak na ipaghihiganti ito ni Lance para sa kanya, para makapagpahinga siya. Kapayapaan sa ilalim ng siyam na bukal, at hindi magiging walang kabuluhan ang sakupin ang kanyang katawan. Gayunpaman, si Tristan at ang kanyang kasintahan, na may napakalakas na chi, lalo na si Tristan, ay natakot na narating na nila ang Hautian Realm. 372. Let's go! Sabi ni Tristan. Ang Zila na iyon ay nag-aatubili na nagsabi, kapatid, ang pamilyang ito ay inabando ng anak, hahayaan ba natin siyang mabaliw? Wala siyang kinalaman sa pamilya naming Tang, kami at siya ay dumadaan lang. Pero, sinisiraan lang niya ang pamilyang Damon bilang isang trash family, hindi ako magagalit. Sinabi ni Gina, Zilan, kung hindi mo kayang magalit, pagkatapos ay bugbugin mo siya, nasa gitna ka pa rin ng inner sect. Ngumiti si Zilan, kung ano lang ang gusto ko, kuya. Tumango si Tristan, ibagay mo ang iyong sarili, ngunit may tiwala ka ba? Kung tutuusin, kung matalo ka sa isang outcast ng pamilya, mawawala sa iyo ang mukha ng pamilya. Kung hindi ka masyadong kumpiyansa, hindi ko irerekomende na makipagduel ka sa siya. Sinabi ni Zilan ng may kumpiyansa, kapatid, huwag kang mag-alala, mayroon talaga akong lubos na tiwala.
Hindi mo iniisip ang tungkol dito, isang pamilyang outcast, kahit na makakuha siya ng ilang mga pagkakataon, siya ay talo pa rin sa kanyang mga buto. Ako, si Zilan, ay isa sa mga pangunahing tagapagsaka ng pamilya kahit na ano pa man, kung hindi man lang ako manalo laban sa isang pamilyang itinapon, paano pa ako magkakaroon ng mukha na maging anak ng pamilyang Damon? Si Zilan ay sabik na subukang makipagduel kay Lance, sanay na siyang makakita ng basura mula pa noong bata pa siya, biglang nakita ang basurang ito na may nakakabaliw na tono, talagang gusto niya itong puntahan at turuan siya ng leksyon, sinabi sa kanya na hindi. Kahit anong pagkakataon ang makukuha mo, pareho ka pa rin ng basura, hinding-hindi mo mababago ang iyong pagiging basura. Lalo na't ang punk na ito ay may napakagandang kasintahan, kaya mas gusto ni Zilan na bugbugin si Lance. Tumaas ang sulok ng bibig ni Lance, naghahanap ng kamatayan, ayaw magsalita ni Lance, dahil gusto ni Zilan na hanapin ang kamatayan, maaari rin siyang matupad. Sa sandaling ito, sa Genius Restaurant, ito ay isang sensasyon. Napag-alaman na si Lance ay ang anak na lalaki ng pamilyang Damon at ngayon, si Zilan, ang pangunahing tagapagsaka ng mga bata ng pamilyang Damon, ay makikipagduel sa anak na lalaki. Sinabi ni Zilan, Lance, bunutin mo ang iyong espada, gagamitin ko ang 32 Extreme Sheath Sword ng pamilyang Damon laban sa iyo ngayon, at hahayaan ka rin, ang anak ng pamilya, na madama ang kahusayan ng mga diskarte ng espada ng pamilya. Mapanghamak na sinabi ni Lance, 32 poste sheath sword. Ikaw. Galit na galit si Zilan, at binibigkas ang salitang tae. Buti naman, Lance, mukhang nakalimutan mo na talaga ang sarili mong mga ninuno, at masasabi mo ang mga ganyang salita. Sabi ni Zilan habang nakapikit ang mga ngipin. Basura, wag muna, ano ba ang long-windedness? How dare you call me trash? Sisubog na sa galit si Zilan. Diretsahang binunot ni Lance ang kanyang espada, hinayaan din siya ni Lance na maranasan ang subtlety ng Killing God's Blade technique, upang makita kung ang kanilang 32 sheath sword ay makatiis sa kanyang Killing God's Blade technique o hindi. Gayunpaman, alam ni Lance sa kanyang puso na ang Zilan na ito ay walang kalaban-laban, at karaniwang walang makakapantay sa kanya sa parehong kaharian. Kahit na ito ay si Tristan, si Lance ay may kumpiyansa na labanan siya, kahit na talagang tumuntong siya sa kaharian ng Hautian. Siyempre, kung lalaban siya kay Tristan, malamang na mapinsala si Lance. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Lance ay isang mahusay na manlalaban sa kanyang nakaraang buhay, ang buhay na ito, na may napakalaking pagkakaiba sa kaharian at ibang katawan, ito ay talagang mahirap umasa lamang sa ilang karanasan at nangungunang martial arts insights mula sa kanyang nakaraang buhay. Lance, pumunta ka sa impyerno. Biglang pinatay ni Zilan si Lance gamit ang isang espada. Ang una sa 32 matinding espada. Ang espada ni Zilan ay naglaro sa sukdulan, ang 32 sukdulan. Sa pamilyang Damon, walang kahit isang tao ang tunay na makapagsanay sa 32 poste, at ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilyang Damon ay nagsanay lamang sa 26 na poste. Para kay Zilan, nag-ensayo lamang siya sa 3 poste. Si Tristan, sa kabilang banda, ay nag-ensayo lamang hanggang sa 8 poste. Ang 32 Extreme Sword na ito ay itinuturing ding napakalakas na sword technique. Killing God 1/. Direktang nilaslas ito ni Lance, at ang nangingibabaw at matinding saber na si Chi ay napunit sa unang pole sword ni Zilan. Swoosh! Kinilabutan si Zilan at agad na nag-react, ipinakita ang third pole sword ng 32nd pole sword. Umatras si Zilan habang lumalaban siya. Bumalik si Lance na may dalang isa pang slash. Killing God 1/. Ang pangalawang slash ay tumaas, at ang katawan ni Zilan ay lumipad kaagad, hindi na nagawang hamarang sa ibaba. Sa sandaling iyon, umakyat si Tristan na may dalang palaso, niyakap ang lumilipad na si Zilan, at pagkatapos ay sinaksak gamit ang isang espada, sinira ang God Killing 1/ ni Lance. Medyo nagulat si Lance nang makita niyang ibinato ni Tristan ang 32 Extreme Sword at sinira ang kanyang God Killing 1/. Tila ang kanilang tinatawag na 32 Extreme Sword ay talagang medyo makapangyarihan.
Ibinaba ni Tristan si Zilan, at biglang nakita na ang isa sa mga kilay ni Zilan ay natanggal ng malakas na talam, naging isang mata na walang kilay. Si Tristan ay tumingin kay Zilan ng may takot, anong uri ng saber technique ang ginawa mo? May kinalaman ba ito sa iyo, Tristan? Kung gusto mo akong kalabanan, mangyaring bilasan mo ng kaunti, may gagawin pa ako. Sabi ni Lance, handa na si Lance na labanan si Tristan. Ngumuso si Tristan, hindi ka pa karapat-dapat, ako, si Tristan, ay hindi gustong akusahan ng pang-aapi ng mga freshman. Lance, tingnan natin, gusto kong makita kung hanggang saan ka kaya at kung gaano ka kaya ikaw na. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Tristan. Si Zilan ay tumingin kay Lance nang may pagkagalit at lumipad palayo sa kanya sa napakahiyang paraan. Tanging sina Lance at Sally lamang ang naiwan sa bubong. Ang Tristan na iyon, sa buong panahon, ay hindi tumingin kay Lance sa parehong paraan. Si Sally ay abala sa paninisi, anong lakas ng Tristan na iyan, napakalakas niya, bakit ka naglakas loob na guluhin siya, ayaw mong mamatay. Hindi nagmadaling sumagot si Lance kay Sally, nakita niya ang isang bubuyog na lumulutang ng 1 metro sa kanyang harapan. Swoosh! Hindi alam ni Lance kung ano iyon, ngunit hiniwa ng kanyang kamay ang bubuyog sa isang iglap. Sa virtual na screen ng Genius Restaurant, biglang nawala ang imahe. Lumipad si Lance pabalik sa dormitory room, kaya naman sinabi niya kay Sally, ang Tristan na ito ay may kaunting lakas. Anong klaseng lakas meron siya? Tanong ni Sally. Sinabi ni Lance, sa palagay ko dapat ay naabot niya ang antas ng Hautian, sa paligid ng unang yugto ng Hautian. Sobrang lakas. Tapos naglakas loob ka pa na guluhin siya, buti na lang at wala siyang pakialam sa'yo, kung hindi ay tapos ka na, nasa gitna ka lang ng inner gate Galit na sabi ni Sally. Ngumuso si Lance, bagamat Hautian level na siya ngayon, ako, si Lance, ay hindi natatakot sa kanya, kung kailangan ko talagang lumaban hanggang kamatayan, baka hindi na siya makakuha ng anumang kalamangan kaysa sa akin. Nagtataka si Sally kung tama ba ang narinig niya, talagang naglakas loob si Lance na sabihin iyon, isang panloob na pinto, isang Hautian, ito ba ay isang antas? Sinabi ni Lance, huwag mong pagdudahan ang aking mga salita, naglakas loob akong sabihin ito, kaya natural na nasa akin ang aking gulugod. Nakakalungkot na si Tristan ay hindi nang ahas na labanan ako, kung hindi, gusto ko talagang makipaglaro sa kanya. Sinabi ni Sally, mahina ka sa kanyang paningin, at walang pakialam ang mga tao na masabihan kanila na binubuli kanila. Ngunit kung talagang nagawa mong labanan siya, natatakot akong matigilan ang buong paaralan. Dahil imposible, ang pagkakaiba ng realm ay hindi kahit isang tugma, lalo pa ang napakaraming pagkakaiba. 373. Ngumiti si Lance, kung babalikan nila ako para guluhin ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko, pero syempre, nasa Hautian level sila, hindi ako sigurado na makakakuha ako ng anumang kalamangan, at ako, sigurado akong masasaktan ako ng husto. Kung maaabot ko ang Hautian perfection, o great perfection, kung gayon si Tristan ay wala akong dapat katakutin. Sabi ni Tristan. Galit na galit, bakit biglang malakas ang basurang yan? Galit na sigaw ni Zilan. Sinabi ni Tristan, hindi ko akalain na ang basurang ito ay magkakaroon pa ng araw para magbukas ng bagong dahon, kaka-enroll lang niya sa paaralan, ngunit nagawa niyang talunin ka. Bukod dito, ang 32 extremity sword ng ating pamilyang Damon, ipinapakita mo ang third. Ang extremity sword ay ganap na hindi kayang labanan ang kanyang swordsmanship. Sinabi ni Gina, ang saber technique ni Lance, ito ay napaka-domineering, mayroong isang pakiramdam ng talas na hindi mapigilan, kung saan sa lupa ay natuto siya ng gayong top-notch martial arts. Sinabi ni Tristan, tama, pagkatapos matalo at umatras si Zilan, inilapat ko ang 5th ultimate sword para masira ang kanyang saber technique. Siya ay isang bagong estudyante, na ang kaharian ay nasa gitnang yugto lamang ng inner gate, at kinuha ako nito. Para ihagis ang 5th extremity sword para mabali ito, talagang kinailangan kong magulat.
Kahit na ang isang henyo mula sa inner gate ay nagpapakita ng nangungunang martial arts, imposibleng maipakita ko ang fifth extremity sword para masira ito Sinabi ni Zilan, kapatid, na si Lance ay nang-ahas na guluhin ka, bakit wala kang ginawa? Ngumuso si Tristan, bagaman talagang magaling si Lance sa dalawang bagay, hindi siya sa paningin ko. Pinipilit lang niya akong bigyan ng sarili niya ng mukha, siya ay bagong estudyante, at natalo ka lang sa kanya, kaya mas mabuting umatras muna, ang daming nanunood sa Genius Restaurant, kung talagang gagawa ako ng hakbang laban sa kanya, paano isa sa isang tibi ang mukha ng aking Supreme Genius? Sa oras na iyon, hindi ako mabubuli at mahina sa opinyon ng publiko. Pero paano kung patuloy siyang maging mayabang? Tungkol kay Lance, obserbahan natin pansamantala, iulat muna ang bagay na ito sa pamilya. Gusto kong makita kung ilang pangalan ang mapapasok ni Lance ngayong freshman year. Kung makapasok siya sa top 30, kung gayon siya ay talagang nakakatakot, at natatakot ako na ang ilan sa mga matatanda ng pamilya ay magsisisi sa pagpapaalis sa kanya sa pamilya noon. Pagkasabi nito, tumingin si Tristan sa kanyang kasintahang si Gina. Noon, si Lance ay mapapatalsik. Mula sa pamilya, higit sa lahat para magbigay ng paliwanag sa pamilyang Merong, kung sapat na ang lakas ni Lance para makapasok sa lakas ng nangungunang 30 freshman, tiyak na magkakaroon ng grupo ng matatanda ang pamilyang Damon na magsisisi sa paglipat na ito noon. Naiinis na umalis si Zilan sa kanyang bibig, brother. Huwag mo siyang itaas, napakatalino mo noon, ang final freshman competition, nakapasok lang sa 28th place, Lance, nakapasok siya sa top 30. Ay yuck! Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Tinitigan ito ni Tristan at hindi nagsalita, mas mabuting mag-obserba muna at tingnan kung hanggang saan siya makakarating sa new student competition. Dahil doon, nanirahan si Lance sa Martial Academy. Makalipas ang halos 2 araw, halos lahat ng mga bagong estudyante ay nag-enroll at nakapagrehistro na. Ang bayad sa pagpaparehistro ay 3,000 martial coins, at sino mang makapagbukas ng Ren at Guardian vessels ay maaaring pumunta sa Novice Village para pumatay ng mga balang at kumita ng martial coins para magbayad ng tuition. Para kay Lance, ang pagkakaroon ng 600,000 deposito ay malaking pera lamang para sa isang ordinaryong freshman. Siyempre, para sa mga bagong mag-aaral sa antas ng kanilang panloob na sekta, halos lahat ay hindi masama, si Lance ay may 600,000 na deposito, at marami pang iba pang mga bagong estudyante sa antas ng panloob na sekta. Halimbawa, si Xavier, na pumunta upang pumatay ng mga balang araw-araw, mayroon ding deposito na mahigit 400,000, at ang lahat ng mga bagong mag-aaral sa antas sa loob ng pintuan ay nahihiya na banggitin na wala silang deposito na higit sa 200,000. Atensyon, lahat ng mga bagong mag-aaral, sa 2 PM, puna ng iyong mga boluntaryo. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ng bawat bagong estudyante, hindi mula sa radyo, o sa himpapawid, o mula sa kahit saan, palaging. Ang nagsiwalat ng kakaiba, ngunit walang nakakaalam kung bakit. Volunteer. What to volunteer for? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Sinabi ni Sujin, Brother Lance, hindi mo alam ito, papasok tayo sa Martial Arts Academy, maraming department, kung gusto mo ng swordsmanship, pumunta ka sa swordsmanship department, kung magaling kang gumamit ng swords, pumunta ka sa swordsmanship department. Kung magaling kang gumamit ng stick, pumunta ka sa stick law department, kung magaling kang gumamit ng baril, pumunta ka sa gun law department, kung magaling kang mangakit, ikaw. Pumunta ka sa enchanting department. Oh, so. Tumawa si Lance. Kuya Lance, pupunuin mo ang departamentong iyon, ha? Tanong ni Sujin. Ako, kayang gawin ang 2. Walang pakialam na sabi ni Lance. Dapat meron kang na magaling ka, ano ang galing mo? Maaari silang lahat mga espada at sibat, lahat sila ay magaling dito. Sabi ni Lance. Si Xavier, na nakaupo sa tabi niya, ay bumantong hininga, ano ang pagpapanggap na paghahambing, lahat ay mahusay sa ito, gupitan.
Tumawa si Lance, sinasabi ko lang ang totoo, paano ito naging pretend comparison, kung hindi ka maniniwala sa akin, hahampasin kita ng espada ngayon. Hindi interesado si Xavier na makipag-away kay Lance, isang nguso lang, sa katunayan, si Xavier ay maingat sa Lance sa loob, nakaramdam siya ng takot nang maalala niya ang araw na muntik niya itong pugutan ng kanyang pamatay na espada. Sa hapon, lahat ng mga bagong estudyante ay dumating sa freshman volunteer office. Medyo nag-aalangan si Lance, hindi alam kung aling departamento ang pupunan, saber technique o sword technique. Alam ni Lance ang Killing God Saber Technique, at ang Sword Technique. Alam ni Lance ang Descending Dragon Sword Technique, na ipinasa mula kay Tang ang master ni Lance sa kanyang nakaraang buhay. Si Lance ay hindi pa nagsasagawa ng Descending Dragon Sword Technique sa mundong ito. Ang minimum na kinakailangan para sa Descending Dragon Sword Technique ay ang panloob na antas ng pinto bago siya makapagsimulang magsanay. Ang kapangyarihan ay hindi hihigit sa pamamaraan sa pagpatay ng Diyos Saber. Sa mga tuntunin ng kagaanan, alam ni Lance ang Ghost Will Duel Lightness Technique, at sa kasalukuyan, ang Ghost Will Dueling Lightness Technique ni Lance ay nasanay na sa ikalawang antas. Ang Ghost Will Duel Light exercise na ito ay napakalakas, si Lance ay napakahusay sa kanyang nakaraang buhay, ang magaan na ehersisyo na ito ay nakatulong. Tungkol naman sa Internal Heart Technique, si Lance ay nagtapos sa dalawang bahagi, ang una, ang Undaunted Heart Sutra, at ang pangalawa, ang Great Pan Heart Sutra, kung saan, ang Undaunted Heart Sutra ay naituro na kina Sally at Bella. Tungkol naman sa Great Pan Heart Sutra, hindi pa ito itinuro sa kanila, higit sa lahat dahil mahina ang pundasyon nila, dalawang ganoong kalakas na internal skills, tiyak na hindi nila ito matututunan, sa halip na guluhin ang kanilang isipan, baka pati na rin dalubhasa sa isa. Anong klaseng departamento ang pinupuno mo? Panawagan ni Sally, kadalasan ng ibang mga bagong estudyante ay hindi magdadalawang isip dahil alam nila kung ano ang pinakamahusay sa kanila. Sally, ano ang pinunan mo? Pinili ko ang sistema ng espada. Sabi ni Sally. Sige, pagkatapos ay pipiliin ko rin ang sistema ng sword technique. Hindi nagabala si Lance na mag-alinlangan, piliin na lang natin ang sword technique. Anyway, ang Dragon Descending Sword Technique ni Lance ay medyo mas mahirap sanayin kaysa sa God Killing Saber Technique, at tumagal pa ng kaunting oras. Pareho nilang pinili ang Sword Technique Department. Lumapit si Elsa. Lance. Tawag ni Elsa. Captain Shu, pumunta ka rin para magboluntaryo. Kalokohan. Pinandilatan ni Elsa si Lance, sadyang nagtatanong. Lance, anong volunteer ang pinunan mo? Swordplay. Hindi ka ba magaling sa espada? Nagulat si Elsa na ang galing ng kutsilyo ni Lance, na nakita niya mismo ng kanyang mga mata, at binugbog si Xavier. 374. Tumango si Lance, oo. Kung gayon bakit hindi mo pinili ang Blade Department? Sinabi ni Lance, ang aking saber technique ay makapangyarihan, ngunit ang aking sword technique ay mas malakas, kaya pipiliin ko ang Sword Technique Department. Ano? Napakalakas na ng iyong saber technique, at ang iyong sword technique ay mas malakas pa. Hindi makapaniwalang tumingin si Elsa kay Lance. Sino bang may sabing I can only be one kind of powerful, magaling ako sa mga espadang hindi gumagana Ikaw ay isang pervert. Tumawa si Elsa at napagalitan, talagang lalo siyang humanga kay Lance, kaya lang, kapag nakita niya si Lance, maiisip niyang muli ang One Defeat Red Dust. Narinig niya na ito ay hindi mas masahol pa kay Lance, hindi niya alam kung kailan siya muling magpapakita, si Elsa ay unti-unting lumulubog. Elsa, uminom ka ng tubig. Sinundan ni Xavier si Elsa na parang tagasunod, abala sa pag-aabot kay Elsa ng isang bote ng tubig. Xavier, may iniisip na ako, huwag ka nang maging mabait sa akin, hindi ko na kaya. Elsa daw. Sinabi ni Xavier, hanggat hindi ko nakikita ang tinatawag na isang talunin ang pulang alikabok sa isang araw, hindi ako susuko sa isang araw. Si Elsa ay walang magawa. Noon lang, nakita ni Lance ang isang pamilyar na mukha. Hey, it's her. Nagulat si Lance, hindi inaasahan na makikita rin siya dito sa Martial Arts Academy, pinupunan niya ang isang volunteer form sa hindi kalayuan.
Sino ito? Tanong ni Sally. Oh, isa rin itong taong nakilala ko sa London City, kaya dahil nakita mo ito, umakyat ka at kumusta. Umakyat si Lance. Hey, Brenda. Tawag ni Lance. Lumingon si Brenda at tumingin kay Lance, walang kulay ang kanyang mga mata, na para bang hindi niya kilala si Lance, hindi pa banggitin ang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Brenda, kahit papaano, magkakilala tayo, hindi man lang tayo makakapag-hello. Sabi ni Lance. Sinabi ni Brenda, nakita. Ano? Una mo akong nakita, pero hindi mo man lang ako kinamusta, babae ka, masyado kang impersonal. Nakita mo na ako, wala lang, aalis muna ako. Tahimik na tumango si Brenda kay Lance, pagkatapos ay umalis mag-isa, nag-iisa pa rin siya at nag-iisa. Agad na napuno ng selos si Sally na nagtanong, sino siya, bakit ang ganda niya, kailan mo nakilala ang ganoong kagandang babae, hindi ko man lang alam, may tinatago ka sa akin na napakalalim. Tumawa si Lance, wala akong anumang pakikipagkaibigan sa kanya, huwag mong masyadong isipin iyon, ang pangalan niya ay Brenda, dati siyang mamamatay tao, tandaan mo noong panahong iyon halos sumabog ang ulo ko, siya ang may gawa nito. But in the end, I spared her. Alright, forget about this person, boring, I was thinking of greet an acquaintance, but she ignored me. Tiningnan ni Lance ang volunteer form na pinunan ni Brenda para makita ang departamentong pinili niya. Sa ganitong tingin, nagulat si Lance. Talagang pinili niya ang Department of Poison Arts. Ano? Ang Poison Arts Department. Medyo hindi makapaniwala si Sally na pinili ng napakagandang babae ang departamentong ito. Sinabi ni Elsa, bagaman kakaunti ang mga tao na pumipili sa Poison Arts Department, ito ay napaka-promising. Sa mundo ngayon, kahit anong malaking kapangyarihan, may kakulangan ng lason na gumagamit ng mga eksperto, na lubhang hinihiling. Bukod dito, isang tunay na eksperto sa gamit ang lason, hindi alam kung paano namatay ang kalaban. Sa kasamaang palad, ako ay nasa panig na ito. Walang talent ang mukha, kung hindi, pipiliin ko rin ang Poison Arts Department. Natakot si Sally at sinabing, kung pipiliin mo ang Poison Arts Department, hindi ba kailangan mong harapin ang mga makamandag na ahas at insekto at daga at langgam araw-araw? Nakakatakot ito, nakakatakot ako kaya hindi ko lakas ng loob na matulog sa gabi. Naku, hindi lang yan. Minsan ako mismo ang sumubok ng lahat ng klase ng lason, hindi mo ba alam na ang mga building ng pagtuturo ng Poison Arts Department ay nasa likod ng bundok, malayo dito, para lang manalo ang ibang estudyante. Huwag kang masaktan ng hindi sinasadya. Sabi ni Elsa. Si Sally ay nakaramdam ng takot kay Lance, ang mga normal na babae ay natatakot sa mga bagay na ito, ngunit ang Brenda na iyon, talagang pinili ang departamentong ito, ang mga kakaibang tao ay palaging gumagawa ng mga kakaibang bagay. Lubhang sangayon si Lance sa mga salita ni Elsa, sa mundo ni Lance, maraming eksperto ang gumamit ng lason, at ang mga talagang makapangyarihang eksperto na gumamit ng lason ay sadyang hindi karaniwan, kaya hindi nagawang ipagtanggol ng mga kalaban ang kanilang sarili, at talagang ginawa nila, hindi man lang marunong mamatay. Sinulyapan ni Lance ang lahat ng listahan ng mga voluntaryo, at nagulat nang makitang mayroon talagang healing department. Healing department, ano ito? Kumunat ang noo ni Lance. Tumawa ang isang healing teacher sa eksena, itong estudyanteng ito, huwag kang magpapakita ng kamangmangan, okay? Ni hindi mo nga alam ang healing department natin, bakit ka pa nagsasanay ng martial arts? Itong teacher na ito, hindi ko talaga alam, bakit hindi mo ipaliwanag kung ano ang healing system, hindi ka manggugulo ng mga tao. Ngumuso ang girong iyon, kung gayon, sasabihin ko sa iyo, ang tinatawag na healing system ay ang pagalingin ang mga nasugatan, lahat ng may laban ay hindi maiiwasang masugatan, ang iba ay dumaranas ng panloob na pinsala, ang iba ay dumaranas ng panlabas na pinsala, lahat ng uri ng pinsala. Sa puntong ito, kung mayroon kang manggagamot sa tabi mo, nakuha mo na ito.
Dalubhasa ang mga manggagamot sa paggamot sa mga pinsalang ito, at ang pinakamakapangyarihang mga manggagamot ay makakapagpagaling sa iyo sa loob ng ilang paghinga kahit na hindi mo kayang magseryoso. Nasaktan. Naintindihan ni Lance, kaya lang, ngumiti si Lance at nagsabi, sa palagay ko ay walang pipiliin na maging manggagamot. Nagumagamot lamang ng mga pinsala ng ibang tao. Ngumuso ang guro ng healing department na iyon, classmate, talagang minamaliit mo ang ating healing department. Don't get me wrong. I'm not looking down on your healing department, on the contrary, I think that your healing department, being able to heal others so fast, is very impressive. Hindi ko lang maintindihan kung sino ang gusto. Talikuran ng kanilang pagsasanay sa martial arts upang matutunan kung paano magpagaling ng iba, at sa huli, pagalingin sila habang sila ay mahina at patay. Ngumuso ang girong iyon, huwag kang mag-post ng mga komento kung hindi mo naiintindihan, sa tingin mo ba lahat ay makapasok sa ating healing department? Hindi naman, may threshold para sa isang propesyon na hindi pa napili noong una. Sinabi ng girong iyon, ang departamento ng pagpapagaling ay may napakataas na mga kinakailangan para sa mga mag-aaral, sa palagay mo ba ay maaaring makapasok ang mga ordinaryong freshmen? Una sa lahat, dapat ay napakahusay niya sa istruktura ng katawan ng tao at napakaraming kaalaman tungkol sa mga punto ng acupuncture ng tao. Pangalawa, dapat ay napakahusay niya sa medisina, o hindi bababa sa isang mahusay na doktor. Sa palagay mo ba ay maaaring piliin ng sino man ang departamento ng pagpapagaling? At mayroon ka bang ideya kung gaano kagalang-galang ang mga manggagamot sa mundo ngayon? Ito ay isang talento na bawat major power was eager to have. At saka, gaano karaming makapangyarihang tao ang gustong matuto ng healing arts. Sayang hindi ka matututo dahil wala kang talent. Og. Boy, alam mo ba na ang isang manggagamot na umabot na sa tuktok ng kanyang laro, na halos katumbas ng immortalidad, na nagpapagaling sa kanyang sarili bago siya mamatay mula sa anumang pinsala na natamo niya, na maaaring pumatay sa kanya? At maaari nitong pagalingin ang iba, paano mahalaga ba iyon sa isang superpower? Dalawang superpowered na lalaki na may pantay na lakas ay duel, at ang isa sa kanila ay may dalang manggagamot, at ang isa ay tiyak na mamamatay. 375. Natigilan si Lance doon nang marinig niya ang mga salita ng guro ng healing department. Tila maraming ang maling akala si Lance tungkol sa healing system, iniisip na ang healing system ay makakapagpagaling lamang ng iba, ngunit hindi niya inaasahan na ang healing system ay makakapagpagaling din sa kanyang sarili. Siyempre, ang saligan ay ang taong nag-aaral ng ang kagawaran ng pagpapagaling ay may mga kasanayan sa martial arts mismo, ngunit kadalasan, ang mga tao sa kagawaran ng pagpapagaling ay may mahinang kasanayan sa martial arts at karamihan ay nagsisilbing tulong sa malalakas. Ang Martial Academy, napakagandang lugar para sanayin ang mga talento. Bulalas ni Lance. Ang guro ng departamento ng pagpapagaling ay nagwagayway ng kanyang kamay, walang humahadlang, umalis ka na. Ngumiti si Lance, nakapagdesisyon na ako, pipili na naman ako, magiging healing teacher ako. Agad na nagdesisyon si Lance, gusto niyang baguhin ang kanyang departamento, ang pagpunta sa Sword Technique Department ay hindi sapat para malaman ni Lance ang anuman, alam na niya ang Sword Technique, kaya bakit hindi pumasok sa Healing Department at matuto. Ilang mga pamamaraan ng pagpapagaling, pagkatapos ay maaari niyang pagalingin ang iba pati na rin ang kanyang sarili muli, pagkatapos ay magiging mas malakas pa siya. Ang healing teacher na iyon ay tila walang magandang pakiramdam kay Lance, dahil si Lance ay naglakas loob lamang na tingnan ang healing department. Umalis ka na, huwag kang hamarang. Kinawayan ng guro ng healing department ang kanyang kamay. Ngumiti si Lance, teacher, gusto kong pumasok sa healing department, sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Hindi mo ba minamaliit ang Department of Healing, pwede kang pumasok kung gusto mo, may talent ka ba? Yung walang talent, alis na dito. Tinanong ni Lance, ano ang kailangan para maging regalo? Una sa lahat, dapat ay mayroon kang isang napakahusay na pag-unawa sa istruktura ng tao, at mga acupoint ng tao at lahat ng iyon. Pangalawa, dapat kang maging isang medikal na mag-aaral, at isang medyo magaling sa bagay na iyon.
Ang dalawang puntong ito lamang ay hindi isang bagay na ang isang ordinaryong tao ay maaaring makamit, at sa palagay mo ay maaari kang pumunta lamang dito kung gusto mo. Kung ang lahat ay matututong magpagaling, mayroon na tayong hindi kilalang bilang ng mga tao sa departamento ng pagpapagaling. Tayo na, huwag mong sayangin ang aking oras. Ngumiti si Lance. Hey Ellie, teacher, to tell the truth, ang talent na binanggit mo, nakilala ko. Cut! Huwag mong putulin, kung hindi ka naniniwala sa akin, tasahin mo ako ayon sa normal na pamamaraan, kung hindi ako pumasa sa iyong pagsusuri sa kondisyon, pagkatapos ay magaling ako at pumunta sa Sword Law Department. Okay, may pasyente dyan, pumunta ka dito at i-diagnose kung anong klaseng sakit meron siya, tapos sumulat ka ng race eta, kung tama, ibig sabihin may talent ka sa lugar na ito, at pumasa ka sa basic assessment para makapasok sa hilang. Kagawaran. Okay. Tumango si Lance, ito ay masyadong maliit para sa kanya, ang mga kakayahan ni Lance sa pagpapagaling ay hindi bababa sa pinakamahusay sa mundong ito. Si Sally at ang iba ay abala sa pagtakbo. Anong ginagawa mo? Sally Brown, pasensya na, pero gusto kong lumipat sa ibang departamento ngayon, ayoko na sa Sword Art Department. Bakit? Hindi ka ba magaling sa espada? Oo, magaling na ako sa swordsmanship, so why would I waste my time going to the sword department? So, I want to go to the healing department and become a healer. Sumimangot si Elsa at sinabing, ngunit, hindi lahat ay may talento na maging isang manggagamot, ang mga manggagamot ay isang kakaunting talento sa buong mundo, at ang mga kinakailangan para sa talento ay napakahigpit. Tila alam ni Elsa ang tungkol sa pagpapagaling. Hindi bababa sa hindi katulad ni Lance, na hindi man lang nakarinig nito noon. Hahaha, ito ay isang piraso ng cake, handa lang akong suriin ito ngayon, tumawa si Lance. Ang guro ng healing department na iyon ay umungol, hoy, ikaw. Gusto mo ba ng assessment o hindi, at kung ayaw mo, umalis ka na lang at huwag mong apektuhan ang ibang estudyante na gustong pumasok sa healing department. Siyempre ikaw. Naglakad si Lance sa likod, kung saan may 12-dosenang mga pasyenteng naghihintay. Hiniling ng guro ng healing department na tumayo ang isang random na pasyente. Anak, ay diagnose mo lang ang pasyenteng ito, bibigyan kita ng 3 minuto para sabihin sa akin kung anong sakit ang mayroon siya, kung ano ang mga karamdaman niya, kung paano siya dapat gamutin, at magsulat ng race eta. Pagkatapos ay matutukoy ko kung ikaw may talento na pumasok sa healing department namin. Mabuti. Lumapit si Lance sa pasyenteng iyon, kinuha ang kanyang pulso, at pagkatapos ay sinabing, sige, tapos ko na siyang i-diagnose. Anak, narito ka para manggulo, wala ka pang 10 segundo, at sinasabi mo lang natapos ka na sa pag-diagnose, ngunit ang 3 minuto ay hindi sapat na oras para sa sinuman, kaya't huwag. Sisihin mo ako kung sinasadya kong manggulo. Galit na galit ang girong iyon mula sa Department of Healing. Natigilan si Lance, guro, 3 minuto ang kailangan para makita ng ibang tao ang isang pasyente. Kung gusto mo rin akong tumagal ng 3 minuto, pagkatapos ay hanapin mo ako ng isang mahirap na sakit, nakakita ka ng isang pasyente ng pagkonsumo, iniinsulto mo ba ang aking mga kasanayan sa medikal? Alam mo namang consumer patient siya. Hindi ba't kalokohan iyon, hindi ko na kailangan ng diagnosis kung hindi ako ginamo ng Engrandi, kung sakali, medyo sigurado ako sa isang mabilis na pagsilip ng aking mga mata. Anak, huwag kang masyadong mayabang sa tono mo, nagpaparinig ka na isa ka talagang milagrong doktor, ang totoo, may 4 na henerasyon ako ng mga ninuno na nag-aral ng medisina, kaya huwag kang magkunwaring magkumpara sa harap ko. O ipapahiya ko ang iyong sarili. Sige, dahil na-diagnose mo na ang kanyang karamdaman, mangyaring magreseta ng race eta, pagkatapos kung makita ito kung ito ay talagang epektibo, pagkatapos ay binibilang ito kapag pumasa ka sa pagsusuri ng healing department. Sabi ni Lance, teacher, konsumo lang? Bakit ang komplikado? Hindi na kailangan uminom ng gamot, bibigyan ko siya ng ilang injection at gagaling siya. Not here to break the scene? Are you trying to help him with internal force?
I'm telling you, this won't pass the test. I need someone who understands mundane medical techniques, not someone who can use internal force. Ngumuso si Lance, isang poloka sa isang balon. Ano, tinatawag mo ba akong poloka sa isang balon? Umungol ang guro ng departamento ng pagpapagaling. Oo, poloka ka sa balon, kung hindi bakit mo sasabihin ang ganyang level-less na bagay, pag-aralan mo yan, teacher, mas magaling ka sa akin sa pagpapagaling, pero sa pagpapagaling ng mga sakit ng ordinaryong tao, ako. Mas mahusay kaysa sa iyo. Fine, then I'll see how powerful you are. Hindi nagabala si Lance na kausapin ang gurong iyon, kumuha ng pilak na karayom at pagkatapos ay idinikit ito mula sa baga ng pasyente, makalipas ang 1 minuto, inilabas ni Lance ang pilak na karayom. Isang daloy ng dugo na may puting nana ang bumulwak, at pagkatapos noon, isa pang daloy ng medyo itim na dugo ang bumulwak. Sa huli, ang dugo ay dahan-daang naging normal na kulay. Agad na itinigil ni Lance ang pagdurugo. Sige, gumaling na. Pinunasan ni Lance ang kanyang mga kamay at sinabing, ganito ka na ba gumaling? Wala pang 3 minuto bago o pagkatapos, at imposibleng may ibang tao na may nasuri na. Umiling ang healing teacher at sinabi, tula ka sa ilalim ng balon, kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ito para sa iyong sarili. Agad na kinuha ng guro ng healing department ang pulso ng pasyente at nalaman na ito ay talagang stable, ngunit hindi siya kumbinsido na may ginawa si Lance upang pagtakpan ang sakit ng kanyang pasyente. Kaya, ang gurong iyon ay agad na nagsuri muli sa loob, at pagkaraan ng ilang minuto, kailangan niyang aminin na gumaling na talaga siya. 376. Anak, ang galing mo talaga sa pagmedikal, paano mo nagawa yan? Nagkataon bang bias ka? Sabihin mo, tatawag ako ng isa pang pasyente ng random, at kung makapasa ka pa sa pagsusulit, pagkatapos ay maniniwala. Bahala ka. Pagkatapos noon, gumugol si Lance ng ilang minuto sa pagpapagaling ng isa pang pasyente na may ulcer sa tiyan. Naramdaman ni Lance na para sa kanya na pagalingin ang gayong maliit na sakit sa ulo ng manok ay talagang nakakasira sa pangalan ng kanyang dating guro. Ang guro ng departamento ng pagpapagaling ay bumulalas, ikaw ay talagang isang banal na doktor, well, kumbinsido ako, bata, ang iyong mga kasanayan sa medikal, ay higit pa sa akin, sa hinaharap, ikaw ay magiging isa sa aming mga mag-aaral sa departamento ng pagpapagaling. No need to compliment me, then, in the future, in terms of healing, I hope that the teacher will take care of you. Masayang sinabi ng gurong iyon, huwag kang mag-alala, gagawin ng aming healing faculty ang lahat para turuan ka, pero basic assessment lang ang healing, hindi ibig sabihin ng level of healing na magiging successful ang pag-aaral ng healing, hindi ka dapat ipinagmamalaki din ito. Magaling! Kung gayon, sisiguraduhin kung nasa healing department ka, mangyaring magulat sa healing department teaching department bukas ng 8 AM, at pagkatapos ay magsisimula na ang mga klase. Mabuti. Hindi makapaniwalang tumingin si Elsa kay Lance, napakataas ng talent requirement para sa healing department, talagang pumasok si Lance. Lance, napakagaling mo rin. Sabi ni Elsa na may pagsamba. 1 segundo tandaang basahin ang aklat. Tumawa si Lance, Captain Shu, huwag mo akong masyadong sambahin, kung sakaling mahulog ka sa akin, iyon na ang katapusan, ayaw kong maging karibal sa pervert na Dark Warrior na iyon. Screw ka, hindi kita magugustuhan, wala akong magugustuhan maliban sa Dark Warrior. Pinandilatan ni Elsa si Lance. Napabuntong hininga si Xavier ng napakalungkot. Noong gabing iyon, inimbitahan ni Lance ang mga bisita na maghapunan sa Genius Restaurant, at ang mga taong inimbitahan sa hapunan ay sina Lance, Xavier, Sujin, kasama ni Sally na si Gao Yun, Beilinger, at pagkatapos ay si Elsa at isa sa ang kanyang mga kasama sa silid, si Liu Zishan. Sa orihinal, hindi pumunta si Xavier, ngunit dahil pumunta si Elsa, lihim siyang sumunod sa likuran. Nang dumating siya sa Genius Restaurant at nakita ang balitang lumilitaw sa kawalan, napagtanto ni Lance na ang pukyutan na pinatay niya noong araw na iyon ay talagang isang espesyal na reporter para sa Genius Restaurant.
Sa buong Martial Academy, mayroong hindi kilalang bilang ng mga espesyal na ito. Reporters, kaya kahit sinong gustong malaman ang balita ng Martial Academy ay gustong pumunta sa Genius Restaurant. Ang Genius Restaurant din ang lugar na kadalasang nagtitipon ng pinakamaraming tao. Habang kumakain si Lance at ang iba pa, ang screen sa kawalan ng restaurant ay muling naglalaro ng ilang magulo na balita. Mga kapwa mag-aaral, ang bagong klase ng mga mag-aaral sa Martial Arts Academy ay nagparehistro na lahat para sa paaralan at napunan ang kanilang mga voluntaryo. Tumutok tayo sa ilan sa mga bagong mag-aaral na pinangalan ng Academy Flowers ngayong bagong taon. Si Sujin ay abala sa pagsigaw, "Lance, tingnan mo, nagre-report sa bulaklak ng ospital, baka kasama rin ang girlfriend mo oh." Boring. Bagamat sinabi iyon ni Lance, nakatingin pa rin siya sa virtual screen. Siyempre, ang buong tao sa restaurant ay nakatitig sa void screen at sabay-sabay na nag-e-enjoy sa kanilang sarili, bagamat 79% ng mga tao ay hindi makakuha ng courtyard flower girlfriend, ngunit magandang tingnan ang imahinasyon. Ang una, si Brenda. Ang babaeng ito ay kakapasok lang sa paaralan ngayong taon, at nang pumasok siya sa paaralan, hindi siya pumasok sa pagpasok Novice Village, binuksan na niya ang Ren and the Vessel, and this woman has a amazing talent in poisoning. Currently, no boyfriend. Ang pangalawa, si Elsa. Ang babaeng ito ay hindi kapani-paniwalang talino, may napakahusay na pag-unawa sa sword arts, may mainit na katawan, at isang kailangan na kagandahan ng pantasya para sa mga jerker. Sa ngayon, walang kasintahan. Sa hapagkainan, si Elsa ay labis na nabalisa, ang henyong restaurant na ito ay masyadong amoral, at sinabi na siya ang mahalagang pantasya na kagandahan para sa mga makulit na kaibigan. Sa puntong ito, si Lance ay lubos na sumang-ayon, si Elsa ay talagang isang mainit na katawan, madalas na isang sulyap sa kanyang mga suso ay gumawa ng mga tao spray ng dugo ng ilong, kahit na si Lance sa una ay halos mawalan ng kontrol, tiyak na isang pagkatalo ng Dark Warrior. Ang pangatlo, si Sally. Walang paraan upang malaman ang tungkol sa talento ng babaeng ito, ngunit ang kanyang mukha ay katangi tangi, ang kanyang katawan ay proporsyonal, siya ay may mga suso at baywang, ang kanyang pagkatao ay banayad at ang kanyang mga asal ay maayos, nakakagawa. For the best choice for a girlfriend. Sa kasamaang palad, ang babaeng ito ay kasalukuyang may nobyo, na ang pangalan ay Lance, at ang mga tao ng Genius Building ay naniniwala na maaari siyang makapasok sa top 100 ng freshman list. Sa makatuwid, ang mga mag-aaral na hindi dapat nilang isipin ang kanilang sariling kakayahan kung gusto nilang kunin ang babaeng ito. Ngumuso si Sally, Genius Building, napakarumi talaga. Ang ikaapat, si Chloe. Ang babaeng ito ay kasing ganda ng isang celestial, sa kanyang bayan, siya ay na-rate bilang numero 1 kagandahan ng siglo, gininto ang sukat ng katawan, malaanghel na mukha, at isang ugali na parang alikabok. Bukod pa rito, ang babaeng ito ay may kamanghamanghang talento sa pagpapagaling, nagsimula siyang mag-practice ng medisina sa edad na 8, sa kanyang bayan, siya ay may titulo ng numero 1 magandang banal na doktor. Ang babaeng ito ay talagang perpektong kandidato para sa isang diyosa sa puso ng mga jerker. Sa ngayon, walang boyfriend. Ang ikalima, si Leslie. Ang babaeng ito, kapag ang isang demonyo ay bumaba mula sa lupa, siya ay walang katapusang kaakit-akit at maganda, na naglalabas ng nakakadugo na alindog sa buong katawan niya. Ayon sa mga sabi-sabi, ang babaeng ito ay may hindi kapani-paniwalang talento sa sining. Nang kaakit-akit sa kaluluwa, at hindi mabilang na mga lalaki ang kukulam sa kanya sa sandaling makilala nila siya. Sa kasalukuyan, walang kasintahan, ngunit narinig ko na mayroong isang napakalakas na hinahangad na tatanggap. Napagtanto ni Lance na alam niya talaga ang 4 sa 5 bulaklak sa courtyard sa itaas, at 2 sa kanila ang nakaupo sa tabi niya sa sandaling kumakain ng magkasama, at si Lance ay lasing. Okay. Ang 5 nasa itaas ay ang 5 kagandahan ng mga bulaklak sa looban na natuklasan sa ngayon sa freshman year na ito. Isang bulaklak sa looban, ngunit sa taong ito, mayroon lamang 5.
Noong nakaraan, walang isang bulaklak sa loob ng ilang taon, ngunit sa taong ito, mayroong 5. Ang impormasyon sa espesyal na ulat ng bulaklak sa looban ngayon ay tapos na. Nagpatuloy ang mga tao sa restaurant na kumain, uminom at magsaya, at malakas na pinag-usapan ang tungkol sa 5 dilag ng bulaklak sa looban na katatapos lang i-broadcast, na 4 sa mga ito ay hindi pa nagkaka-boyfriend. Pinag-uusapan kung sino ang nakakuha ng 4 na bulaklak sa looban na walang boyfriend. Pagkatapos kumain, sabay-sabay na umalis ang lahat sa Genius Restaurant at bumalik sa kani-kanilang dorm. Ang dormitoryo ni Lance ay medyo malayo sa dormitoryo ni Sally, dahil ang dormitoryo ng mga lalaki at ang dormitoryo ng mga babae ay nasa dalawang magkaibang direksyon. Kinabukasan, nagulat si Lance sa healing department sa madaling araw, at ang mga estudyante mula sa bawat departamento ng Woolen Academy ay nagsimulang magturo. Dumating si Lance sa departamento ng pagpapagaling, maliit ang bilang ng mga mag-aaral sa departamento ng pagpapagaling, mayroon lamang kabuoang mahigit 100 mga mag-aaral sa unang taon sa isang klase. 12 ng mga klase. Isang gurong nasa katanghaliang gulang ang tumayo sa silid-aralan ng departamento ng pagpapagaling, tumingin sa mahigit 100 estudyante, at pagkatapos ay nagsabi, sa ibaba, tatawag ako ng roll call, at sisigawan ang mga dumating. 397. Dumating na. Isang mahinang boses na babae ang sumagot, at lahat ay biglang tumingin sa babaeng iyon at agad na tumingin sa kanya na may pagtataka. Tumingin din si Lance kay Chloe, kahapon sa restaurant, narinig niya ang espesyal na balita tungkol sa kanyang bulaklak sa looban, at ngayon nang tumingin siya sa totoong tao, napakaganda niya. Na may magaan at madaling tindig, isang espesyal na diyosa. Talagang karapat-dapat itong maging isa sa mga bulaklak sa looban. Panloob na pinuri ni Lance, gayunpaman, hindi gaanong kamukha si Lance, hindi katulad ng ibang mga lalaki, na napawaw at mukhang walang tigil. Ang kasintahan ni Lance na si Sally, ngunit nasa terms of beauty is not worse than her, pero magkaiba lang kami ng ugali. Lance! Here! Sigaw ni Lance. Mabilis na natapos ang roll call, at sinabi ng guro, mga kapwa mag-aaral, ako ang iyong guro sa pagpapagaling sa unang taon, ang pangalan ko ay Zhu Dangji. Dito, opisyal na magsisimula ang klase, sa unang araw ng klase, ipapaliwanag ko muna sa inyong lahat. Tungkol sa gurong nagpapagaling. Sigurado akong ang mga mula sa malalaking pamilya, o mga mag-aaral mula sa malalaking kapangyarihan, ay may alam tungkol sa mga manggagamot. Ang mga mula sa maliliit na lugar, gayunpaman, ay malamang na hindi pa rin nauunawaan na ang isang manggagamot ay isang propesyon na dalubhasa sa paggamot sa mga panloob na pinsala, panlabas na pinsala, sigla, injuries, and all sorts of wounds left behind after battles. I'm sure na ang mga pipili ng propesyon ng healer, hindi mataas ang talento niya sa martial arts, dahil ang may mataas na talento sa martial arts ay kadalasang pumupunta para mag-practice ng martial arts sa ibang departamento. Sabi ng guro sa podium. Pinagtawanan ito ni Lance, at si Lance ay isang exception. Ang mga manggagamot, depende sa kanilang lakas, ay nahahati sa ilang hanay, mula mababa hanggang mataas, mga manggagamot sa unang baitang, mga manggagamot sa ikalawang baitang, mga manggagamot sa ikatlong baitang, mga manggagamot sa ikaapat na baitang, mga manggagamot sa ikalimang baitang, hanggang sa ika-18 grade healer. Gayunpaman, ang mga manggagamot sa ika-18 baitang, isang alamat iyon, dahil ang mga makakarating sa ika-18 gradong manggagamot, na nakarating na sa kaharian ng immortalidad, ang mga ganitong uri ng manggagamot, ay umiiral lamang sa mga alamat. Sa kasalukuyan, ang pinakamakapangyarihang manggagamot sa ating martial ang healing department ng academy ay 7 grade lamang, at ito ang pinuno ng ating healing department. Nagtanong si Lance, teacher ancestor, anong level ka na sa healing master? Ngumiti si Zhu Dangji, wala akong itinatago sa inyo, kasalukuyan akong healer sa ika-4 na baitang. Kahit na healer pa lang ako sa ika-4 na baitang, maaaring hindi na maabot ng ilan sa inyo ang ika-4 na baitang sa inyong buhay. O kahit 1 grado sa iyong buhay. Oh, natawa ang lahat.
Hindi ganoon kadaling sanayin ang mga manggagamot, ito ay isang bagay na kumukuha ng iyong buong buhay sa pag-aaral. Sige, bago ko kayo turuan ng healing arts, kailangan ko munang turuan kayo ng healing arts dahil ang healing arts ang pundasyon. Every manggagamot, siya ay isang banal na manggagamot, ngunit hindi lahat ng banal na manggagamot ay maaaring maging isang manggagamot. Sumunod, nagsimulang turuan ng guro ni Zhou Dangji ang lahat ng sining ng pagpapagaling. Sa kasamaang palad, sa opinyon ni Zhou Dangji, ang kaalaman sa pagpapagaling na itinuro niya ay masyado karaniwan. Noon lang, isang batang lalaki ang tumayo at nagunat ng likod, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Chloe, at mukhang siya ay nagpapanggap. Hoy, estudyante, bakit ka tumatayo? Sigaw ng guro sa podium. Sabi ng lalaking estudyanteng iyon, teacher, sa tingin ko ay medyo mababa ang iyong healing level. Insolent, I'm at least 4th grade healing master, at sinasabi mo na mababa ang healing level ko. Pasensya ka na teacher, kahit 4th grade healer ka, at sa mata ng ibang estudyante, mataas ang healing skills mo, pero sa paningin ko, talaga. Medyo mababa. Anong pangalan mo, estudyanteng ito? Balik sa guro, ang pangalan ko ay Kang Guoming. Kang Guoming, anong gusto mo? Baka gusto mong makagambala sa klase. Huwag mo akong intindihin, sensei, ayaw ko lang makarinig ng ganoon kababang antas ng kaalaman sa medisina. Baka maglaan ako ng oras na ito para lumabas at magsanay ng aking espada, at magsisimula ako ng klase sa tuwing magsisimula kang magturo. As healing arts. Pagkatapos sabihin iyon, ang batang lalaki na nagngangalang Kang Guoming ay tumungo sa pintuan ng silid-aralan. Parang mamatay sa galit ang guro sa podium. Kang Guoming, tumigil ka na dyan. Tumalikod si Kang Guoming at ngumiti, Teacher Zhou, what do you want? Don't blame me for not reminded you although 4th grade healer ka, pero ang martial arts realm mo, yung outer door lang ang grand completion Ay, sa kabilang banda, mas talented ako sa martial arts kaysa sa hilang, kaya mas mabuting sabihin ko sa iyo na nasa inner door level na ako. Huwag mo akong tanungin kung bakit hindi ko piniling magsanay ng martial arts, hindi ko sasagutin ang ganyang katangahang tanong, hehehehe. Ngumiti si Kang Guoming na puno ng pagpapanggap. Wow! Si Kang Guoming ay kahit bagong estudyante sa antas ng inner gate. Oh my God, hindi ba lahat ng freshmen na pinipiling magpagaling ay walang talento sa pagsasanay ng martial arts? Kang Guoming, double genius talaga siya sa martial arts at healing arts, sok-sok. Sa pagitan, ang buong silid-aralan ng mga estudyante ay nag-uusap, sinasamba si Kang Guoming sa lupa. Nakakunot ang mga kilay ni Lance sa sandaling iyon. Bagamat naisip din ni Lance na ang kaalamang medikal na ipinaliwanag ng beroong ito sa Zhou Dangji ay talagang karaniwan. Gayunpaman, si Lance, isang taong itinuturing ang kanyang sarili na mas mahusay sa medikal na sining, ay tapat na nakinig sa lektura, habang ang Kang Guoming na ito ay talagang itinuturing din. Mababa. Medyo nagalit ang guro ni Zhou Dangji, ngunit hindi man lang siya binigyan ng kahit anong mukha bilang guro. Pagkatapos noon, tumayo si Chloe at sinabing, Kang Guoming, huminto ka. Tumalikod si Kang Guoming at ngumiti, ang numero 1 kagandahan ng ating healing department, Chloe, ano ang maitutulong ko sa iyo? Huminto si Chloe, Kang Guoming, nasa klase ang guro, pwede bang maupo ka sa upuan mo? Chang Sunless, kung ikaw ay nagmamakaawa sa akin na maupo sa aking upuan, ibibigay ko sa iyo ang mukha na iyon. Kung hinihiling mo sa akin na makinig sa gayong hamak na pamamaraang medikal, pasensya na. Kang Guoming. Sinabi ni Chloe, Kang Guoming, huwag mong bastyusin ng ganito ang iyong guro dahil lang sa malakas ang talento mo sa martial arts. Ako, si Chloe, ako ang unang umayaw sa iyo. Kang Guoming, ikaw ba lakas ng loob na makipagsapalaran sa akin? Hahaha, Chloe, hindi ko inasahan na ikaw, ang bulaklak ng ospital, ay magkakaroon ng hustisya. Fine, ano ang gusto mong makipagkompetensya sa akin?
Kung ikukumpara natin ang martial arts, sa tingin ko ay hindi ito kailangan, although may talent ka sa martial arts, nasa middle stage ka pa lang ng outer gate, mahina ka kumpara sa akin. Ngumuso si Chloe, sinong nagsabi na gusto kong ikumpara ang martial arts sa iyo, dahil sinabi mo na mababa ang grade ng medical techniques na ipinaliwanag ni Teacher Ancestor, then I will compare medical techniques with you. Umupo ka sa klase na matapat mo lang ngayon dahil ako, na mas magaling sa iyo, ay nakikinig ng mabuti, hindi banggitin ka. Tumawa si Kang Guoming hehe, Chloe, medyo nakakatawa na ang lakas ng loob mong ikumpara sa akin ang medical skills. I was born in a medical family and have been practicing medicine since I was a child, why wouldn't I dare? I won't lie, in my hometown, I am already a well-known female divine doctor. Ngayon, ako, Chloe, gustong makipag-match sa iyo. Ibinasura mo ang mga paliwanag ng iyong guro bilang mabang marka, gusto kong makita kung gaano kalakas ang iyong mga medikal na kasanayan, gaano kalakas ang loob mong baliwalain ang iyong guro. Ang boses ni Chloe ay puno ng hustisya at sinabi. 378. Ang ibang mga estudyante, kabilang si Lance, ay tahimik ding nakatingin sa kanilang dalawa, at ang gurong iyon ng Zudang Ji ay labis na nagpapasalamat na tumingin kay Chloe. Napangiti si Kang Guoming, Chloe, isa kang babaeng banal na doktor, ngunit sa totoo lang, mayroon akong isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong sabihin, dahil natatakot ako na pagkatapos kong sabihin ito, sasabihin ng mga tao na ako, nagpapanggap ako. Ngunit walang masama kung sabihin mo ito. Good? Then don't blame me for saying it and pretending to be a comparison, Ghost Hand Doctor, hindi ko alam kung ilan sa inyo, dito, nakarinig ng titulong ito. Nanginig ang katawan ni Chloe at gulat na sinabi, sino ka mula sa Ghost Hand Medical Saint? Hahaha, ang totoo, ang Ghost Hand Medical Saint ay ang aking Panginoon, at ako, si Kang Guoming, ay lubos na nakakuha ng mga tunay na turo ng aking Panginoon. Kaya, Chloe, sa palagay mo ba ay kailangan pa akong umupo dito at makinig sa mababang antas ng mga medikal na pamamaraan na ito? Sabi ni Kang Guoming na may mapagpanggap na mukha. Saglit na natahimik si Chloe, ang Ghost Hand Medical Saint, ito ay isang matunag na tao, kahit na ang lolo ni Chloe ay minsang nakatanggap ng patnubay ng Ghost Hand Medical Saint, at pagkatapos, ang kanyang mga medikal na kasanayan ay sumulong ng mabilis. Ang bagay na ito, paanong hindi alam ni Chloe, kaya naman nanginginig sa takot si Chloe. Isa talaga siyang disipulo ng Ghost Hand Medical Saint, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang magsalita ng napakababa ng antas ng mga kasanayang medikal. Ngumiti si Kang Guoming kay Chloe, Chloe, kung hindi ako nagkakamali, ang aking Panginoon, na minsang nagturo sa iyong lolo sa sining ng medisina o, ang iyong lolo, ay bahagya ding hindi nakikilalang alagad ng aking Panginoon. Inference, Grandpa Shifu ang itawag niyo sa akin, hahaha. Sinabi ni Chloe, kung talagang disipulo ka ng Ghost Hand Medical Saint, kalimutan mo na ito at humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Paano kung nagsisinungaling ka? Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan ito? Ikinaway ni Kang Guoming ang kanyang kamay at sinabing, kung ganoon, maglaban tayo, ngunit kung matalo ka, paano mo ako ay treat sa hapunan sa loob ng 3 araw? Tumango si Chloe at sinabing, okay, ikumpara natin, hindi ako naniniwala na isa ka talagang disipulo ng Ghost Hand Medical Saint. Tandaan ang website na. Hahaha. Kaya, nagsimulang makipagkompetensya si Chloe kay Kang Guoming sa isang medikal na laban, at ang klase ay nasa sabik na nanunood. Para naman kay Lance, tahimik niyang pinanood si Kang Guoming na nagkukunwaring nagkukumpera. Tinanong ni Lance ang isang kaklase sa tabi niya, sikat na sikat ba ang Ghost Hand Medical Saint? Siyempre sikat na sikat, kung si Kang Guoming ay talagang disipulo ng Ghost Hand Healing Saint, kung gayon ang talento ng Healing Master ni Kang Guoming ay talagang hindi mailalarawan. Naku, naiinggit ako kay Kang Guoming, napakalakas ng talento ng healer, and also ang martial arts talent is also so strong that he reached the inner gate level before he even entered the school. Sok, if I were Chloe, I would definitely fall in love with Kang Guoming. This person has an unlimited future.
Hindi nakaimik si Lance habang nakatingin sa mukhang engkanto na kaklase na ito. Tumango si Lance, bagaman si Kang Guoming ay bagong estudyante ng klase ng Inner Gate, nasa unang bahagi lang siya ng Inner Gate na hindi kasing lakas ng sinasabi mo. Natigilan ang kaklase na iyon, isa ka lang pala ka sa balon, naabot mo na ang Inner Gate level bago ka pa man lang pumasok sa paaralan, isa na itong supernatural na talento. Huwag kalimutan na tayo ay mga manggagamot at ang karamihan sa mga kaming mga healer ay hindi masyadong magaling sa martial arts. Hindi mo ba nakikita na ang aming guro, si Zhu Dangji, isa siyang healer sa ika-4 na baitang, at nasa Outer Gate Grand Perfection level lang siya. At si Kang Guoming, isa siyang Inner Gate ngayon, Sok, I can't even describe this talent with words. Siyempre, kung ikukumpara mo siya sa mga pervert na freshmen sa mid to late inner class, medyo inferior nga siya, pero yung mga pervert na freshmen sa mid to late inner class, wala silang mga healer ng talento, at si Kang Guoming ay isang double genius. Ang mga lalaking iyon ay hindi maikukumpara, at may pakiramdam ako na si Chloe ang magiging kasintahan ni Kang Guoming. Hindi man lang gustong mag-aksaya ng hininga ni Lance kasama nitong poloka sa balon, ayaw man lang sabihin ni Lance sa kanya na kapatid ako ay nasa gitna ng inner class, at natatakot ako na mas malakas pa ako kaysa sa mga tinatawag na perverted freshmen ng late middle of the inner class. Dahil nang-ahas pa si Lance na makipaglaban kay Tristan, ang supreme genius student ng 3 taon, ang mga tinatawag na perverted freshman, si Lance ay hindi huwag mo na silang pansinin. Kung tungkol sa mga kasanayang medikal, si Lance ay masyadong nahihiya na sabihin ito, ang kanyang tiyuhin sa kanyang nakaraang buhay ay ang numero 1 banal na doktor sa Jiangho. Sa antas ng mga kasanayang medikal sa mundong ito, yung tinatawag na ghost hand medical saint, kahit na hindi maihahambing sa mga daliri ng kanyang tiyuhin, di ba? Sa oras na ito, nagsimula na ang medical match sa pagitan ni Chloe at Kang Guoming. Si Zhu Dangji ang hukom. Sinabi ni Zhu Dangji, ito ay isang pasyente, ngayon ay walang nakakaalam kung anong sakit ang mayroon siya, ngayon kayong dalawa, bawat isa sa inyo ay bibigyan ng 5 minuto upang masuri siya at pagkatapos ay magsulat ng isang race eta. Sinabi ni Kang, Chloe, maaari kang magsimula muna. Hindi nagsalita si Chloe at sinimulang kunin ang pulso ng pasyenteng iyon. Pagkaraan ng 3 minuto, halos natukoy na ni Chloe kung anong sakit ang mayroon ang pasyenteng ito, pagkatapos, nagsimula siyang magsulat ng race eta. Pagkatapos, turn na ni Kang Guoming, at 1 minuto lang ang ginawa ni Kang Guoming para ma-diagnose kung anong sakit iyon, basta-basta nagsulat ng race eta, pagkatapos ay itinapon ito at sinabing, kumuha ka lang ng 3 poster para gamutin ang sakit, masyadong bata, hindi mahirap. At all, boring. Napakabongga ng tingin. Paf! Hindi napigil ang mapalakpakan ng ilang estudyante nang makita nila ang gwapong poster at confident na itsura ni Kang Guoming. Agad na inihambing ng guro ni Zhu Dangji ang mga race eta ni na Chloe at Kang Guoming. Tiningnan ito ni Zhu Dangji sa loob ng 5 minuto dahil talagang ayaw niyang manalo si Kang Guoming, kaya gusto niyang maghanap ng kapintasan, ngunit wala siyang makitang depekto sa race eta ni Kang Guoming, na sadyang perpekto. Sa huli, kinailangan ni Zhu Dangji na umamin, ang race eta ni Kang Guoming ay mas mahusay kaysa kay Chloe, na natalo. Wow! Paf! Tiningnan ni Chloe ang race eta ni Kang Guoming, pagkatapos ay tumango at sinabing, hindi ako sumasang-ayon, ang mga medikal na kasanayan ni Kang Guoming ay talagang hindi ko maihahambing. Okay, humihingi ako ng paumanhin, Kang Guoming, pasensya na kung kinuha mo ako. Bilang walang sinasabi ngayon lang, sa iyong mga medikal na kasanayan, maaari mo talagang iwasan ang umupo dito para sa isang mababang antas ng aralin. Sinabi rin ng gurong iyon ng Zhu Dangji, Kang Guoming, dahil mayroon kang ilang mga kasanayan, kung gayon gawin mo ang anumang gusto mo, wala akong masasabi. Hahaha. Tumawa si Kang Guoming at sinabi kay Chloe, tandaan mo, may utang ka pa sa akin ng 3 araw na bigas. Sinabi ni Chloe, wala akong ganoon karaming martial coins sa ngayon, ngunit pagkatapos kong kumita ng sapat na martial coins, tiyak na tutuperin ko ang aking pangako at ibibigay ko sa iyo ang 3 araw na halaga ng bigas.
Tiningnan ni Kang Guoming ang maladyosa na kagandahan ni Chloe at sinabi sa kanyang puso, "Chloe, tiyak na iibigin kita sa iyong sarili." Ako, si Kang Guoming, ay may talento sa pagsasanay sa martial arts na bullish, at ang mga medical arts na bullish din, sa buong healing department, walang mas malakas kaysa sa akin, kahit tingnan mo ang buong martial arts academy, natatakot ako na ako lang ang makakadoble bilang isang genius, kaya siguradong iibigin kita, hahaha. 379. Pagkaalis ni Kang Guoming, nagsimulang ipagpatuloy ng guro ang aralin, ipinaliwanag ang lahat tungkol sa sining ng medisina, hindi lahat ng estudyante ay ganoon kahusay sa sining ng medisina. Nang makita ni Lance ang mapagpanggap na anyo ni Kang Guoming, umangat ang mga sulok ng kanyang bibig at bahagyang umungol. Karaniwan, dapat ay agad na hinampis ni Lance ang mesa at nagpahayag ng kanyang sama ng loob kay Kang Guoming. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hindi makapagbigay ng interes si Lance ngayon. Maaaring may kinalaman ito sa kaharian ni Lance, dahil, naramdaman ni Lance na medyo maluwag ang kanyang kaharian, medyo malapit na siyang makapasok sa huli na inner gate. Kung ikukumpara sa paglusob sa kaharian, ang paghampas sa mesa upang ipakita ang sama ng loob kay Kang Guoming ay walang kahalagahan. Si Lance ay nasa silid-aralan kaagad na nagsasanay ng kanyang panloob na lakas at naghahanda na makapasok sa huli na inner gate. Kung makapasok si Lance sa huli na inner gate, kung gayon ang kanyang lakas ay lubos na lalakas at magkakaroon siya ng higit na kumpiyansa sa new student competition. Maraming mga henyo, paano kung iilan lang ang mga tulad niya na napakagaling sa napakaraming bagong estudyante? Kaya para makalusot bago dumating ang new student competition, subukang makalusot hanggat maaari. Si Lance, isang late stage na estudyante ng inner gate hilang, ay mas malakas, direktang dalawang kaharian na mas malakas kaysa sa nagpapanggap na si Kang Guoming na iyon, at sa oras na iyon, natatakot ako na si Kang Guoming mismo ay hindi maglakas loob na tawagin ang kanyang sarili na isang henyo sa martial arts. Buong umaga, nililinang ni Lance ang larangan ng martial arts. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang tagumpay, ngunit napakalapit na ni Lance sa huli na inner gate. Sa pagtatapos ng klase, sinabi ni Teacher Zhu Dangji, "Isang bagay ang ibinalita ko, mula ngayon, si Chloe ang magiging pinuno ng aming unang taon na klase ng Healing Department, hahanapin siya ng lahat upang mahawakan ang anumang bagay, at magsumbong ka sa akin kung hindi niya kaya." Oo. Sige, tapos na ang klase sa umaga, magsisimula ang klase ng 3:00 ng hapon, pasok ka ng maaga. Umalis si Zhu Tangji, at umalis ang klase sa silid-aralan upang kumain, bagamat ibang-iba ito sa high school, ito ay medyo pareho. Gusto ni Lance na mag-focus sa paglilinang ng martial arts realm ngayong hapon, kaya gusto niyang magpahinga sa hapon. Lumapit si Lance kay Chloe at sinabing, "Class President, gusto kong magpahinga sa hapon." "Bakit gusto mong mag-leave? Unang araw ng klase. Hindi ka ba pwedeng magseryoso? Kung nandito ka dahil hindi mo maintindihan ang kaalamang sinasabi ng guro, maaari kang pumunta at magtanong sa akin. Dahil naging class leader ako, natural na tutulungan ko ang bawat estudyante sa klase." Sinabi ni Lance sa kanyang puso, "Joke, hindi ko maintindihan ang mababang antas ng kaalamang medikal." Gayunpaman, hindi talaga nagbiro si Lance, sinabi lang niya, "May personal akong negosyo ngayong hapon, mag-aalis ako ng hapon, sige." Tumalikod si Lance at umalis. Sa hapon, si Lance ay nag-iisa sa kanyang dormitoryo, tahimik na naglilinang. Pagkatapos magsanay buong hapon, nagtagumpay si Lance. Oo, nakapasok na ako sa huli na inner gate. Tuwang-tuwa si Lance, mula nang tumama siya sa gitnang yugto ng inner gate nang buksan niya ang Ren at Zhu Veins 1 taon na ang nakalipas, hindi nabali si Lance. Hanggang sa huling yugto hanggang ngayon. Ang kaharian ay tumaas ng isang antas, talagang naramdaman ni Lance na ang kanyang kapangyarihan ay higit na mas malakas, at ngayong ginagawa na rin niya ang Killing God Saber technique, ang kanyang kapangyarihan ay tiyak na tumaas ng mas mataas.
Nang gabing iyon, sina Lance at Sally ay sumang-ayon na maghapunan ng magkasama. Pagkatapos kumain ang dalawa ay casual na naglalakad sa paligid ng Martial Arts Academy. Paminsan-minsan ay walang lugar, magkayakap ng kaunti, nakakaramdam ng kakaibang sigla, at pagkatapos ay kapag oras na upang bumalik ka sa sarili nilang tirahan. Kinabukasan, pumasok pa rin si Zhu Dangji sa klase sa Healing Department. Kahapon ang kaharian ay bumagsak sa isang antas, at si Zhu Dangji ay nasa mas magandang mood ngayon kaysa kahapon. Sa panahon ng klase, ang guro ni Zhu Dangji ay nagyayabang sa podium, nang sabihin ni Kang, "Guro, itong paraan ng pagpapagaling na sinasabi mo, nakakainis." Nagalit si Zhu Dangji at sinabing, "Kang Guoming, alam kong mas mahusay kang manggagamot kaysa sa akin, at wala sa mga estudyanteng ito ang mas magaling kaysa sa iyo, ngunit kung hindi ka makikinig, lumabas ka at huwag istorbohin ang klase ko, sige." Napangiti si Kang Guoming, "Teacher Zhu, huwag kang magkamali, hindi ko sinusubukang abalahin ang klase mo, hindi ko lang kayang makita kang nagtuturo lang sa lahat ng makalumang paraan ng pagpapagaling. Yeah! Tapos wala ka bang mas matalino?" "Of course. Ang master ko ay isang ghost hand healer, Teacher Zhu, hayaan mong i-guide kita sa treatment plan na sinabi mo lang sa akin, hindi ba mas mabuting palitan ito ng jellyfish at seahorse brew?" Kumalabog ang puso ni Zhu Dangji, at sa loob-loob niya, hindi niya napigil ang sabihin, itong Kang Guoming na ito, bagamat mayabang, ay talagang napakahusay sa medisina, gaya ng inaasahan, ang sinabi niya ay higit na mahusay kaysa sa itinuro ko sa inyong lahat. Kinailangang sabihin ni Zhu Dangji, "Mga kaklase, ang sinabi ni Kang Guoming ay talagang mas mahusay kaysa sa itinuro ko sa inyong lahat, itama natin ito." Nagdaldala ng klase, puno ng paghanga kay Kang Guoming. Ha ha ha. Narinig ni Kang Guoming na pinuri siya ng klase na may mabilis na tawa. Itinutok ni Kang Guoming si Chloe at nakita niyang nire-record din ni Chloe ang mga sinabi niya at mas naging kampante. Hindi pinansin ng klase, pumunta si Kang Guoming sa upuan sa tabi ni Chloe at ngumiti, "Chloe, huwag mong kalimutan na may utang ka pa sa akin ng 3 araw na halaga ng pagkain. Hindi kita makakalimutan kung sasabihin kong hindi kita makakalimutan, lahat ng yan ay treat kita kapag mayaman na ako." Sinabi ni Kang Guoming, "Para sa kapakanan ng pagiging mahirap mo, kalimutan mo na, ililibre kita ng 3 araw na bigas na parang tinatrato mo ako, pagkatapos ay magayos na tayo." Aksyon laban kay Chloe, at naramdaman niyang oras na para gumawa ng unang hakbang malapit sa tubig. Bukod dito, sa kanyang kasalukuyang kalamangan, napakadaling kunin si Chloe. "Hindi na kailangan," sabi ni Chloe. "Anong magalang sa akin, alam mo ba na mayroon akong $200,000 na ipon, kumain ka hanggat gusto mo," sabi ni Kang Guo na may halatang flair. "I said I don't need it. Anyway, my bet with you, kapag may pera na ako, it will treat you to 3 days of food." Tutulo si Changson. Medyo nagalit si Kang Guoming at sinabing, "Chloe, isa akong disipulo ng Ghost Hand Medical Saint, hindi ka masyadong walang galang." "I'm sorry. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kung gusto mo akong makausap, masasabi ko lang na sorry, wala akong iniisip na umibig habang nasa Martial Arts Academy, hindi ako mai-in-love dito, sorry talaga." Mahigpit na pagtanggi ni Chloe, wala pang ang sinasabi si Kang Guoming tungkol sa paghabol sa kanya, tumanggi muna siya, na ikinatuwa ni Kang Guoming. Sobrang sama ng loob, gusto sana niyang samantalahin ang pagkakataong ihayag na gusto niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggi muna siya bago ihayag ang kahulugan nito. Si Chloe, napakagandang Martial Arts Academy, kasama ang mga mag-asawang nagpapares, sayang ang oras ng Martial Arts Academy kung hindi ka umibig, sabi ni Kang Guoming. "Sorry, pumunta lang ako dito para mag-aral, hindi para umibig, hindi ako mai-in-love sa kahit na sinong lalaki, kahit sinong humabol sa akin, salamat." Kang Guoming, kung hindi ka tatutol, kaya kung maging mabuti. Kaibigan mo, pero hanggang doon lang. 400.
Binuksan ni Chloe ang pinto, hindi nag-iwan ng puwang para sa pagkakamali, sa katunayan ay hindi niya gustong umibig sa panahon ng Martial Arts Academy, at pinag-usapan ang tungkol sa hinaharap kapag siya ay nagtapos ay tiyak na nakipaghiwalay din, ito ay isang kumpletong pag-aaksaya ng oras. Napangiti si Kang Guoming, Chloe, paano kung, isang kasing husay ko ang gustong umibig sa iyo? Hindi nagatubili si Chloe, paumanhin, hindi ako makikipag-usap sa sinumang mabuting bata, pasensya na. Napabuntong hininga si Kang Guoming, Chloe, ang iyong titig ay masyadong mayabang, ako, si Kang Guoming, ay isang disipulo ng Ghost Hand Medical Saint, ang iyong lolo ay inutusan ng aking Panginoon, at ako mismo ay may mataas na talento sa martial arts. Hindi ka nagmamadaling sunggaban ako bilang potensyal, pero ayaw mo pa rin akong kausapin. Napangiti si Chloe, nagkamali ka ng pagkakaintindi, hindi ko sinabing hindi ka magaling, hindi ko lang gustong umibig noong nasa akademya. Hindi ko gagawin kahit na mas mabuting bata ko kaysa sa iyo, sana maintindihan mo, if you will be good friends. Sa oras na ito, sumigaw ang guro mula sa podium, ano ang pinagbubulungan niyong dalawa, hinahayaan mo pa ba ang klase? Chloe, ikaw ang pangulo ng klase, manguna ka, huwag magbulungan. I'm sorry, Teacher Zhou. Si Chang Sunwuyan ay abala sa paghingi ng tawad. Gayunpaman, sumigaw si Kang Guoming, pumunta ka sa iyong klase, lumabas, huwag pumunta, anong antas, at magkaroon ka ng lakas ng loob na pumasok sa klase. Nagalit si Kang Guoming sa mga salita ni Chloe, kaya diretso siyang sumigaw sa guro. Hinampis ni Zhu Dangji ang mesa at sumigaw, Kang Guoming, bagamat ang iyong mga kasanayang medikal ay talagang mas mahusay kaysa sa akin, hindi ka dapat lumayo. So what if I'm over the top, if you have the guts to come over and fight me, ikaw ba ang kalaban ko? You mother than? An almost 40-year-old man? Only at the outer door level, believe me I'll run you over, F***sake. Si Kang Guoming ay nag-aapoy. Akala ko ay naakit si Chloe sa kanyang bulbi, ngunit hindi ko inaasahan na si Chloe ay hindi naaakit sa kanya, kaya't si Kang Guoming ay napakamainit. Walang nagsalita sa klase, napakalakas ni Kang Guoming, walang gustong masaktan siya. Sinabi ni Chloe, Kang Guoming, hindi ka ba nababahala? So what if I'm excessive, who dares to do anything to me? Sinabi ni Chloe, kung ipagpapatuloy mo ito, iuulat ito ng guro sa pinuno ng departamento, wala itong maitutulong sa iyo. Hahaha, threatening me with this? Ridiculous. Ang healing talent ko ang pinakamataas sa freshman class na ito, at patulsikin ako ng department head. Si Lance ay hindi makatingin dito, anong klaseng tao ito, hindi man lang siya ipinagmamalaki ni Lance ng ganito, talagang ipinagmamalaki niya siya ng ganito. Sinabi ni Lance, Oy, yan, Kang Anuming, ito ay isang silid-aralan, kung gusto mong magalit, mangyaring pumunta sa labas. Sinamon ni Kang Guoming ng tingin si Lance at umungol, sino ka mama, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Nagalit din si Lance, I don't say things twice. In fact, I looked at you yesterday, I didn't expect na sobrang yabang mo ngayon, Lance I can't stand it. Hinampis ni Kang Guoming ang mesa at sumigaw, F***si Kyudan, tapos papatayin ko ang manok ngayon bilang babala sa iba. Pagkatapos sabihin iyon, pinatay ni Kang Guoming si Lance, at nagkagulo ang klase. Sumigaw si Chang Sun, Kang Guoming, huwag mong saktan ang mga inosenteng estudyante. F***sick the inosente. Nakita ni Lance si Kang Guoming na pumaslang, napakadiin ng uso, isang pre-internal na sekta, nang ahas siyang salakayin ng isang late internal sect, talagang desperado. Pa! Nang hindi nag-react ang lahat, isang pop lang ang nakita nila, at lumipad si Kang Guoming sa bintana. Natigilan ang lahat sa klase. At ngumuso si Lance, naghahanap ng kamatayan. Hindi makapaniwalang tumingin si Chloe kay Lance at sinabi sa kanyang puso, sino ba ang taong ito, na talagang sumampal kay Kang Guoming sa labas ng bintana, si Kang Guoming ay isang henyong estudyante sa antas ng panloob na pintuan. Habang nakatingin ang buong klase kay Lance, sa labas ng bintana, sumigaw si Kang Guoming, papatayin kita.
Galit na galit si Kang Guoming, kaya agad niyang inilabas ang kanyang espada at pinuntahan si Lance. Hindi gumalaw si Lance, at nang patayin siya ni Kang Guoming gamit ang kanyang espada, itinaas ni Lance ang kanyang paa. Bang! Si Lance ay nagpalipad ng sipa, na parang bola ng soccer, at pauilas na sinipa ang ulo ni Kang Guoming. Swoosh! Boom! Ang ulo ni Kang Guoming, tulad ng isang putok, ay binaril sa dingding, at ang dingding ay gumuho ng may kabog. Wow! Sigaw ng buong klase na wow, napakalakas nito. Si Kang Guoming, isang freshman ng inner gate class, ay sinisipa na parang football ni Lance. Nahulog si Kang Guoming sa guho at direktang sinipa ni Tang Zuche na walang malay. Nauutol na sabi ng guro ni Zhu Dangji, ikaw paano mo nagawa iyon? Si Kang Guoming ay isang inner door freshman, sino ka ba? Sinabi ni Lance, Guro, ang pangalan ko ay Lance, at isa rin akong bagong estudyante sa Healing Department. Ano? Bagong estudyante ka rin sa Departamento ng Pagpapagaling, ngunit paano ka magiging napakalakas? Walang paraan na ang Departamento ng Pagpapagaling ay magkakaroon ng ganoong kalakas na estudyante. Isang estudyanteng ganoon kalakas ang napunta sa mga departamentong iyon na dalubhasa sa sining sa pagtatanggol. Natigilan si Lance, gusto kong matuto ng ilang mga kasanayan sa healing arts, hindi ba? Lance, anong klaseng lakas ka? Hindi na ito itinago ni Lance at sinabing, late inner gate. Ano? Nagulat ang buong klase, isang late-stage inner door expert, gosh, ito ay nasa kategorya na ng perverted freshman. Nagulat din si Chloe nang marinig niyang sinabi ni Lance na huli na siya sa inner gate, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pervert na freshman sa klase. Natatakot ako na ang pinakamalakas na freshman sa klase na ito ay ang nahuling inner gate, ngunit syempre, mayroong humigit kumulang 100 nitong huli na inner gate na baluktot na mga freshman. Wow! Malakas! Sumamba ang guro ni Zhu Dangji at sinabing ang ganitong uri ng perverted genius ay may walang limitasyong kinabukasan. Nakita ni Tang Zhu Dangji ang buong klase na nakatingin kay Tang Zhu Dangji na may malahalimaw na mga mata, at tumawa ng walang salita, huwag mo akong tingnan ng ganyan, ang dahilan kung bakit hindi ako pupunta sa Sword Art Department ay dahil hindi na kailangan ng sinuman na magturo sa akin ng kasanayan sa espada at sable, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras, bakit hindi ka pumunta dito at matuto ng ilang mga kasanayan sa pagpapagaling? Ngumiti si Zhu Dangji, welcome, mga kapwa mag-aaral, tanggapin natin ang perverted genius na ito, si Lance, sa ating healing department. Papa! Nagpalakpakan ang lahat. Sa sandaling iyon, nagising si Kang Guoming at umakyat mula sa mga guho ng gumuhong pader. Napasigaw si Kang Guoming sa sakit nang makita niya ang kanyang sarili sa sobrang gulo habang pumapalakpak ang klase para salubungin si Lance. Naisip ni Kang Guoming na siya na talaga ang pinakamalakas na freshman sa healing department, at hinangaan siya ng lahat hanggang sa mamatay, ngunit bilang resulta, biglang lumitaw ang isang mas malakas at mas mahuhusay kaysa sa kanya, at paano niya natitiis ang malaking pagkakaiba.